Hallelujah. Praise God. Glory to God. Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito, tayo po'y pinagpala sapagkat muli darating ang ating salita ng ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai upang ating pong pagpinilayan at tayo ating pagsalusaluhan ang kanya pong mensahe, pagpapala ng salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala na bawat sa atin ay talaga namang nananabig na sa salita ng Diyos upang ating muling mapapakinggan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kaya kayo pong lahat sa mandadatnan ng tinig na ito, kayong lahat ay ating pong inaanyayahan at muling binabati ng isang mapagpalang hapon sa inyo po lahat. Sa kabuuan po ng PFCC2, Lupusurin Abra, ang El Shaddai Ministry, mga kapatid, ay amin pong binabati kayong lahat ng mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang iyong kapatid muli sa pananampalataya, Greg Revilas, na muli po ninyong makakasama para po sa pagninilay ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo po muna ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito ng aming buhay. Muli, nagpapasalamat kami sa araw na ito na ginawa mo sa buhay namin, na magamit mo para po sa karangalan ng dakilang pangalan sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pag-aaral na ito mula simula hanggang sa matapos sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Bless mo po, Panginoon, ang buuan ng programa mo ito, na kung saan sa pagitan po ng internet ay may ahayag ng mga salita. Pagpalain mo po ang maabot nito, ang mga makikinig, makapapanood, Panginoon, patuloy mo po ang pagkalap sa kanilang karanawan at kalaman, sa kanila po ang pagtanggap ng iyong mga salita. Loobin na ipuin ng walang puso kung sumampalataya sa inyo pong mga salita at sa gayon maranasan po nila ang inyong kapangyarihan sa pagitan ng mga salita mo. Pagpalay mo patuloy, pinagamit mo ito na studio na ang pamilya pong ito upang may hayag ang iyong mabuting balita. Bless mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo po patuloy pagkaloob ang karunungan at kaalaman, patnubay ng banal na Espiritu upang may hayag ang iyong kalooban sa araw na ito. Nalatigit, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na aming pong pagnindilayan, naway ito'y magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Panginoon, bawat isa, ang patuloy na makamtan namin ng lahat ng aming pong mga hinihiling sa buhay, lalong-lalo po ang pangako ng buhay na walang hanggan. Sa Diyos, amin po pinagkakatiwala ang lahat ng ito at amin na po niyahayag ang tagumpay ng pag-aaral na ito ng iyong mga salita. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So muli, mapagpalang hapon sa inyo pong lahat, mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. So sa araw na ito, mga kapatid ko kay Kristo, ay ang ating pong pagnilayang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng ating Panginoon, ay ating pong tutunghayan sa Ebanghelyo po ayon kay San Mateo, Kabanata 9. Ang talata po ay 9 hanggang 13. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng pulis. Si
sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Fariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagawa, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid ko po kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, ang ating pong binasa na pakinggan, pamagitan po ng pagkabasa ng mabuting balita, ay patungkol po ito sa pagtawag kay Mateo. At alam po natin na si Mateo, mga kapatid, ay isa po sa mga sumulat sa apat na ebanghelyo ng ating Biblia, banal na kasulatan sa New Testament, mga kapatid po kay Kristo. Isa po si Mateo, at ang kasama po niya ay si Marcos, si Lucas at si Juan. Yan. So, dito po kung paano po siya nagkaroon ng ganitong pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, sapagkat siya po ay tinawag na ni Yahweh El Shaddai. At sa araw na ito, mga kapatid, sa pagdating ng salita ng Diyos, tayo naman po ay lahat na tinatawag. Ikaw ay tinatawag ngayon na kung saan ay nakikinig ng kanyang salita sa araw ito, salita ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balitang ito. Kaya alam ko po na bawat salita ng Panginoon ay may napakagandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung dito nga sa buhay natin, in our common life, sa mundong ito, mga kapatid, mayroon din po mga panawagan ng tao sa kanyang kapwa-tao, yung paanyaya, no? Kung sila po ay maghanda, bawa, may mga kasalan, may mga minyan, may mga pista, may mga handaan, o anumang bagay na okasyon yan sa kanila pong lugar, tahanan, pamilya. Ito rin po ay kanila pong ipinaanyaya sa iba, mga kapatid, lalo na sa mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na sa ibang lugar, at ang mga tao na nais po nilang anyayahan o tawagin. Amen? At malimit kapag ang tao ang tumawag sa kanya ng mga kapwa-tao, talaga naman napakabilis ang pagtugon, kapatid. Amen. Kung mati-matitita dito sa panawagan ng Diyos sa buhay ni Mateo, ay ito naman po talaga ang tumugon si Mateo sa kanya pong panawagan. Bakit? Sapagkat mayroon pong napakahalagang plano o layunin ng Diyos sa buhay ng tao na katulad mo ngayon, tinatawag ng Diyos, katulad noon ni Mateo na tinawag ni Yahweh El Shaddai. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, para lalo pa nating maunawaan ang bagay na pagtawag ng Diyos sa atin ngayon, sa pamagitan po ng kanyang tinig ngayon na ikaw ay nakikinig, para mas lalo pa nating may isang puso ang pagtawag ng Diyos sa buhay natin, at maging yung mga tinawag na mga kapatid ay ma-inspire tayo muli sa kanyang mga salita sa pamagitan ng pagdinilay ng mabuting balita nating napakinggan at binasa sa araw na ito, mga kapatid.
So, sa buhay ni Mateo, sa pagtawag ng Diyos, may layunin siya. There is a good purpose. May layunin ng Diyos sa kanya. May layunin ng Diyos sa iyo ngayon sa kanyang pagtawag sa iyo, sa kanyang salita ngayon. Ito po ang aking i-share sa inyo ngayon na pagpapala ng salita ng Diyos. Nakaanda na po ba kayo mga kapatid? Mayroon na po pong tatlong simpleng inspired sa inyo ngayon na kalooban ng Diyos sa atin upang malaman natin yung layunin ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Katulad po ng buhay ni Mateo. Nakaanda na po ba kayo mga kapatid? Una, na purpose o layunin ng Diyos sa pagtawag sa atin mga kapatid, sa pagtawag kay Mateo sa kanya pong mga salita ay yung tinatawag natin, God called you because He chose. Amen? Tinawag ka ng Panginoon sa araw na ito sapagkat ikaw ay pinili. Pag sinabing pinili mga kapatid, pinili sa karamihan, itinakda ng Diyos sa karamihan. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, sa dinami-dami ng mga lahi sa mundong ito, mga kapatid, isa ka ngayon sa pinili ng Diyos na kanyang tinawag. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos sa iyong buhay, yan mo malalaman na mayroong napakagandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo, sa pagsama ng Diyos sa iyo. So, God chose Mateo. At kung titignan po natin yung pagpili ng Diyos sa tao, talaga namang napakahiwaga ang kanyang karunungan. Napakahiwaga ang kanyang pamamaraan. Sapagkat kung titignan natin yung buhay ni Mateo, mga kapatid, sabi dito nakaupo sa paningilan. Ibig sabihin siya po ay isang naniningil noon ng mga buwis para po sa emperador. Amen? At sa panahon nila mga kapatid, ayon po sa mga history, mga kapatid, ang mga publikano noon ay talaga namang sila po yung tinatawag natin na angkas na tao. Bakit? Kasi sila po ay kinamuhian ng mga tao. Ito, mga Pariseo at mga eskriba, yung mga teachers of the law, dahil po sa kanila pong tinatawag na kalalagayan na sa kanilang paniningil, mga kapatid, ay imbes na yung standard ang kanila pong mga sinisingil ay meron pa pong patong. No? Mayroon pa pong tinatawag ng dagdag na kung saan ito po ay isang tawag na panggulang sa mga tao, mga kapatid. No? Dahil hindi naman po sila simisingil ayon sa kanila pong dapat na singilin. Kaya ganun na lamang ang pagtingin ng mga Pariseo ito ng mga publikano. Pero kung titignan po natin mga kapatid yung pagpili ng Diyos, yung pagtawag niya sa tao, sabi nga niya, hindi naparito, sabi ng Panginoon Jesus, hindi ako naparito sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Ang ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid, yung mga taong nangangailangan ng kagalingan. Amen? Maaring physically at higit sa lahat spiritually. Kapag physically kagalingan, sa physical na karamdaman naman natin ngayon, yung mga sakit sa ating mga katawan, mga cancer, yung mga tinatawag natin na hypertension o anumang sakit na dumamo sa ating mga katawan, ay kaya pagalingin ng Panginoon yun. At tinatawag tayo ang tayo niyang pagalingin. When it comes naman sa spiritual na sickness, alam naman natin yun, yung spiritual na sakit ng tao, wala bago yung tinatawag na kasalanan. Amen? Kasalanan. Kaya nga tinawag si Mateo upang ang tao ay, upang siya po ay magsisi sa kanyang kasalanan.
upang makita po yung kanya pong kahinahan sa buhay, na walang ibang magbigay ng kalakasan, walang ibang magbigay sa kanya ng tawag na pagpapatawad sa kanya pong nagawang pagkakasala, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Sa kanya pong pagkamatay ay talaga naman muling nabuhay upang tayo po itukusin sa ating mga kasalanan. So napakahiwaga talaga, napakaganda yung pagpipili ng Diyos sa buhay natin. Pinili ka ng Diyos sapagkat may layunin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay na ikaw ay kanya pong babaguhin, ililigtas, mga kapatid. So ito po yung una, mga kapatid, kay Kristo. Kaya sa akin, niniwala din po na isa rin po ako sa pinili ng mga kapatid, sa kabila po ng bagay na maraming mga pagkaabalahan sa buhay noon. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa bagay na ito ay nandun pa rin na itinakda ng Diyos sa aking buhay upang piliin, mga kapatid, na kung saan nung una talaga naman pinili ko bilang isang choir sa aming computer hanggang sa naging diocesan choir at hanggang sa naging preacher, tagapahayag ng salita ng Diyos. Noon ay dumadami na po ng gawain sa Ilocosur and Abra sa PMCC to Ilocosur and Abra. Kaya naman mga kapatid, kung ano po yung ginawa ng Diyos sa aking buhay, maaari din gawin ng Diyos sa iyo ngayon na tinatawag kung ikaw ay tumugon sa kanyang panawagan. Bakit sa araw na ito, ikaw ay pinili ng Diyos upang maging isa sa kanyang tatawagin, brothers and sisters in Christ. Amen? So, patuloy lang po tayo na tumugon sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, patuloy ka pa rin natutugon sa kanyang panawagan araw-araw sapagkat ito na ang ating buhay, mga kapatid. Kung naniniwala na ito na yung buhay na pinili ng Diyos, na inilisip niyo ng Diyos sa iyo upang siya ay pagpalingkuran habang buhay. Amen? So, si Mateo, pinili siya ng Diyos sa larangan na may layunin ang Panginoon. Mga kapatid ko po kay Kristo. Ano man ang ating mga kalagayan ngayon, ano man yung bagay na nararanasan natin sa buhay natin, mga kapatid, lagi mong bigyan ng pansin ang Panginoon. Ikaw ngayon ay kanyang tinatawag sapagkat ikaw ay itinakda na pinili ng Diyos para po sa isang napakagandang layunin ng Diyos sa buhay. Amen po? At yun po ang una na pagtawag na layunin ng Diyos na pagtawag niya kay Mateo at ganoon din sa ating buhay because Diyos. Amen? So magpalat ka ngayon kapatid sa araw na ito sapagkat kayo ay pinipili ka ng Diyos. Amen po? At ako'y naniniwala na balang araw ay makakasama ka namin, makakapiling ka namin sa paglilingkod mo ito sapagkat ikaw na ngayon ay pinili ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid ko kay Kristo. At ang pangalawa, mga kapatid, na layunin ng Panginoon sa pagtawag niya sa atin, sa pagtawag niya kay Mateo, ay hindi lamang dahil siya po ay tinakda, pinili ng Diyos, not only because si Diyos, Mateo, Diyos yung kapatid, kundi the second purpose of God is yung tinatawag natin na to become God's channel of His blessing. Amen? Upang ikaw ay gawin niyang alulud. Anong ibig sabihin ng alulud, mga kapatid? Daluyan. Daluyan. No? Yung lampusan ng kanyang pagpapala. Amen po?
So, naganap ito sa buhay ni Mateo, mga kapatid ko po kay Kristo. Bakit? Kung titignan natin dito po sa ating pong binasa, sinabi niya po dito mga kapatid na sa ating pong binasa kanina, predecessors si Christ, Matthew chapter 9 verses 9 to 13, mga kapatid ko kay Kristo, ay sa verse 10, ang sabi dito, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. So dito po mayroon pong handaan. May piging na inihanda si Mateo para kay Jesus. At hindi lamang para kay Jesus, mga kapatid, ang sabi dito, dumating ang mga kapwa niya publikano. So yung katulad niya na sumisingil ng langis nandun din. At mga makasalanan, sabi naman mga kapatid ko kay Kristo. So kung titignan natin at isipin natin pagbulay-bulayan, bakit nandun sila? Bakit nandun yung kanyang kapwa publikano? Bakit nandun yung mga makasalanan? Mga tao, mga kapatid ko kay Kristo. Bakit? Sapagkat si Mateo, inanyayahan siya. So, kung ano yung naranasan niya sa kanyang buhay na ginawa ng Panginoon Yesus, ay ipinaranas din niya sa ibang tao. Ipinaranas din niya sa kanyang kapwa tao, mga kapatid, kapwa publikano. So, ito ay hindi niya nagawa, hindi niya naranasan kung wala ang pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay, sa pagtawag ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay, naging channel of God's blessings. Amen po? Bakit? Sapagkat ang pagtawag ng Diyos sa kanya, mga kapatid, ay isang napakalaking pagpapala. It is a great blessing. The call of Jesus to Mateo is a great blessing. Kapag sinabi natin great, napakalaki. Napakahalaga. Upang ang bagay na ito, mga kapatid, kung bakit great, napakalaki, mga kapatid. Katulad ng pag-ibig ng Diyos, it is a great love. Dahil inibig niya ang lahat ng sanlibutan. Inibig niya lahat ng tao. Napakalawak, napakalaki. Para yung bagay na blessing na naganap sa buhay ni Mateo na ginawa niya ni Jesus sa kanyang buhay, ay maibabahagi rin niya sa ibang tao. Amen po? So, ito yung napakagandang layunin ng Diyos sa pagtawag sa iyo. Alalahanin mo ng pagtawag sa iyo ng Diyos ngayon ay napakatinding pagpapala na dumating sa buhay. Amen po? Para ma-share mo, para maibahagi mo, para dumami din sa ibang tao ang pagpapala ng Diyos na iyong naranasan. Amen po? Iyon ang nais ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Katulad po ni Mateo. Let us share whatever blessing na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi ka natin share your blessing. Amen mo. Maraming mga nagbabahagi ngayon. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid, kung bakit lumawak at dumami ang mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat maraming mga taong nagbahagi ng kanilang pagpapala. Sa pagbabahagi ng pagpapala ng Diyos sa mga nakaranas na tao, marami ding tao nagpasalamat sa Diyos. Amen? Nagpasalamat sila dahil sa paggamit ng Diyos sa iyo na pagdalil ng kanyang biyaya. Amen? Noon na isang gawain lang sa ating bayan, sa ating probinsya, dahil mayroong mga taong nagbahagi ng pagpapala ng Diyos, dumami ang gawain ng Diyos. At para madumami, mga kapatid, marami pang mga tinatawag ng Diyos sa atin ngayon.
upang sila rin ang tinawag ng Panginoon ay maibabahagi rin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya ikaw ay tinawag ngayon na ikaw ay mayroong pamilya o mayroong sambahayan. Ang layunin ng Diyos sa iyo ngayon sa pagtawag niya ay yung ibahagi rin sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay. O pagkatapos niya ay sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan. Ganon din sa mga taong nangangailangan ng tulong, habag, awa sa at kanilang buhay. At wala pong ibang makakatulong sa kanila kundi ang ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. At makakarating yan sa pamamagitan po ng paggamit niya sa atin, mga kapatid, na kanyang tinawag, na unang nakaranas ng kanyang pagpapala, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Kaya huwag mong suluhin yan, blessing ng Panginoon. Kaya pinagpala para pagpalain din ang mga kapatid. Amen mo? Alam ko po na lahat tayo may maibibigay. Bakit? May babahagi. Bakit? Dahil tayo po ay pinigyan. Pinagkalooban ng Diyos. Amen? Hindi naman natin may babahaging wala sa atin yan. Sabi nga natin, we could not give what we don't have, but we could give what we have. And what we have is what God has given to us, brothers and sisters in Christ. Amen? So yun lang po, kung ano yung bigay ng Diyos sa atin, kung ano yung pagpapala nating naranasan sa Panginoon. Mga kapatid, ibahagi natin sa ating mga kapwa-tao. Amen? Pagka alam ko po na sila po ay nangangailangan din ng tulong o ano mong bagay na yan, hindi kailangan ng ating kapwa. Marami yan. Yung kailangan na sila po ay yung nangangailangan po ng natawag natin ng kasagutan sa kanilang mga katanungan sa buhay. Yung nangangailangan po ng guidelines, nangangailangan po ng payo, nangangailangan din po ng mga material na bagay. Kung meron man tayo, para sa sisters in Christ. Kung ikaw ay alam mo na pinagpala ka ng Panginoon, mga kapatid, wag mo nang ipagkait yan, kundi ibahagi mo na rin po sa ibang tao para dumadami pa ang mga magpasalamat, magpuri sa Panginoon, mga kapatid ko po kay Kristo. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat yung blessing ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa pamagitan po ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon, yung pinagpala niya na buhay na ito, na kahit man maraming mga dinaanan na pagsubok, mga kapatid, ay pato sa kanyang pagtawag sa akin, ay iniaalay ko pa rin ang buhay ko para may bahagi ang salita ng Diyos. Papagamit niya ako upang may bahagi ang salita ng Panginoon sa mga pupunta. Salamat sa Diyos at salamat din sa Panginoon sapagkat pagaman ang aking sister wife ay isa na rin po siyang full-time sa gawain ng Panginoon sapagkat siya po yung ating bookkeeper na ginagamit ng Panginoon sa panahunan sa kanyang pagbasan sa dito po sa PFCS ito na kung saan ay kapwa po kami full-time sa gawain ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon sapagkat yung blessing na ito na paglilingkod sa Diyos kay El Shaddai ay dumaloy din po sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming mga anak sapagkat yung mga anak namin mula po sa panganay hanggang sa bunso binigyan ng Panginoon sa amin. Biniyayaan ng Diyos ng anim na anak na aking sister wife kung saan ay talaga namang dumalo yung pagpapala ng Panginoon sapagkat hindi lamang kami ng aking sister wife ay naglilingkod sa Panginoon kundi sila rin po sa pamamagitan po ng pagsayaw. Amen? That's tamboriners of Yahweh El Shaddai.
Amen? Sila po ay naglilingkod sa magitan po ng pagsayaw, mga kapatid ko po kay Kristo. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Kaya kung nais po natin na maranasan ng ating buong sambahayan, kapatid, buong pamilya, bahagi natin sa kanila. Sapagkat yan ang tinatawag na layunin ng Diyos sa buhay mo sa kanyang pagtawag to be a channel of His blessing, a channel of God's blessing. Amen po. So, purihin natin ang Panginoon. Yun po ang isa pang layunin, purpose ng Panginoon sa pagtawag niya sa atin, sa pagtawag niya kay Mateo. Not only He chose Mateo, but He make Mateo a channel of His blessing, of God's blessing. Tawag niya sa atin, panitigyan ngayon, upang maging pagpapala sa karamihan. Anong gagawin mo? Just offer your life right now for the purpose of God. Na? Alay mo lang upang kami maging pagpapala. Ganun lang mga kapatid. Yung whatever na ginawa ng Panginoon sa'yo, share, brothers and sisters in Christ. Amen? Pagkananin si Yahweh El Shaddai. At yun po ang pangalawa. At ang pangatlo, pagpulit, kapatid, na layunin ng Panginoon sa atin sa pagtawag niya sa ating buhay, mga kapatid ko po kay Kristo, ay yung tinatawag po natin na God called you to stand firm in your faith to Jesus. Yan. So sa pagtawag ng Diyos sa iyo, sa pamagitan ng kanyang anak, ating Panginoong Yesu Kristo, ay upang tayo po ay maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. Kung titignan po natin muli sa buhay ni Mateo sa kanyang pagtawag ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay, mga kapatid, nandun pa lang sa bahay niya, marami na meron ng pagpapala sa magitan ng pagsubok ng kapatid ko po kay Kristo. Bakit? Para sa sisters in Christ, sapagkat kung ating titignan, yung mga tao nandun ay talaga naman nandun na po yung tatawag natin na pag-pausik. Yung mga katanungan po nila na kung bakit ang Panginoong Yesus ay nakikisalamuha siya, nakikisama siya sa mga publika. Alam naman nila na ating Panginoong Yesus ay isang tao nagtuturo ng salita ng Panginoon. Dapat ang kanyang mga kasama ay yung mga malilinis, tao, manutuwid na sasabi sa sarili, tulad ng mga Pariseo. Dahil ang gusto nila ay sila makasama. Pero bakit ang nakakasama po nila ay walang ibang kundi ang ating Panginoong Yesus, walang ibang kundi ang mga publikano. So, ito po ay isa ng pagsutong sa kanila. Bakit naranasan na po ni Mateo yun, mga kapatid, sa kanyang pagtawag sa kanya? Alam mo kung bakit para ipakita sa kanya na dapat siya ay maging matatag sa pagtitiwala sa Panginoong Yesus. Sa buhay natin, mga kapatid, kung bakit po tayo tinawag upang magkaisa, maglingkod kay Yahweh El Shaddai, ay upang tayo ay sumampalataya sa Kanya, upang tayo magtiwala sa Kanya, na kahit dumating man ang mga bagay na pagsubok, anumang pagsubok na iyan, mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa atin sa Kanyang pagtawag ay walang iba upang tayo po ay maging matatag. Amen? Bakit po tayo maging matatag? Upang makamtan natin ang tagumpay. Sapagkat kung hindi maharapin na may karagdagan ng pananampalataya sa Diyos, mga kapatid ko kay Kristo, hindi naman tayo may tatagumpay sa larangan ng pagdilipong ito na pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman, mga kapatid, sabi ko doon sa salita ng Panginoon, kung anak ng nais mong maglingkod sa akin, umanda ka sa pagsubok. Umanda ka sa pagsubok. Bakit hindi sinabi ng Panginoon na anak ng nais mong maglingkod sa akin, umanda ka sa maraming pagpapala? Siguro pag gano'n na ginawa, pag sinabi ng Panginoon sa atin, marami na pong mga gusto maglingkod.
Hello? Pero sabi ng Panginoon, umanda ka sa mga pagsubok. Umanda ka sa pagsubok. So, makita natin dito, may layunin ng Diyos sa atin sa kanyang pagtawag. Yung maging matatag sa ating pananampalataya. Amen? Sapagkat pangako naman niya na tayo kanyang tutulungan. Hindi tayo iwan. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen? Sapagkat dumating man ang pagsubok sa ating paglapit sa Kanya, sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag pinagkatiwala natin ang lahat ng ito sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, tutulungan naman tayo. Amen? Bibigyan tayo ng lakas upang maharap ang mga pagsubok na hindi tayo susuko. Amen? Huwag kang susuko. Amen? Makaranas ka ng pagsubok. Mga kapatid, magpakatatag ka. Tibayan mo yun. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka iiwan. Amen? Hihiling ka lang. Humingi ka lang ng tulong ng Diyos at ikaw ay handang tutulungan. Nandiyan ang Panginoong Jesus na kung tayo manalig sa Kanya, tutulungan tayo mga kapatid ko kay Kristo. Amen po? Kaya naman, brothers and sisters in Christ, sa mga ngayon lang nakapakinig ng salitang ito, ng pagsayin ito, ng pagninilay ng salita ng Kristo ito mga kapatid, nawa ay hindi po kayo manghina. May pagsubok pala. Hindi, dapat mga kapatid, ang layunin ng Diyos nyo lang ay maging handa, magpakatatag sa anumang pagsubok sa buhay. Amen po? Marami na po tumatag ng pananampalataya dahil sila po ay nakaranas ng maraming pagsubok. At ikaw, tinuturuan ka ngayon ng Diyos, sa ngayon lang ka nakapakinig ng ganitong pangangaral, magpakatatag ka. Tibayan mo yung mga kapatid ko kay Kristo. Amen po? Kaya naman, tingnan niyo po si Mateo, kung hindi po siya nagpakatatag, kahit yun lang first time, nagkaroon po siya ng pagpusik, pwede na po siya manghina. Pero hindi, mga kapatid, hindi niya tinignan yun. Tinignan niya ang mabuting layunin ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatawag, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun din ang gagawin natin upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Sa buhay ko, mga kapatid, ang yung lingkod, Brother Greg, simula po na ako naglingkod sa Panginoon. Noon, binata pa ako. Wala pa ako asawa nung ako naglingkod sa Panginoon. Hanggang sa dito na po ako nabigyan ng asawa. Binigyan ako ng iawal siya lang. Binigyan na po ako ng mga anak, na aming mga anak, sister wife. At lahat ng mga bagay ay magpatuloy sa kanyang basan sa paglilingkod. Mula doon hanggang ngayon, mga kapatid, maraming mga pagsubok na naranasan. Nung una pa lang ay mayroon na mga napapakinggan na kung saan ay pwede sana ikahihinang ko dahil nakita ko na mayroon pa lang ganito. Sabi kami lang, pero hindi ko tinignan yun. Ang tinignan ko mga kapatid ay yung bagay na layunin ng Diyos sa buhay ko. Kung bakit ko naranasan noon ang mga bagay na yun na pagsubok sa buhay ko. Amen po? Mula sa nagkaroon na po ng mga supling, talaga namang challenging din yung paglilingkod sa Panginoon sapagkat marami kang mga dapat na asikasutin, bigyan ng pansin, priority, mga kapatid ko kay Kristo. Yung sa dumadami pa, ay salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagturo sa akin kung paano ko haharapin ang mga pagsubok niyo. Pangangailangan ng ating mga anak, anong hiningin mo, karunungan. Siyempre, mga bagay na yan, kailangan na natin harapin sapagkat ang mga anak ay pinagkatiwala din ng Diyos sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya, hindi ako ng karunungan. At ang karunungan na yan ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Pinalangin ko ang mga anak na kay Kristo. At salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa sila'y nakatapos. Salamat sa Diyos sa napakarami na pagtitiis, pagsubok.
na hinarap ang ipaglingkod sa pagtawag ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Panginoon sapagkat yung mga pangarap din po nila ay nakamtan din po nila na sila ay nakapagtapos. Yung tatlo na po, pero meron pa pong tatlo mga kapatid. At least nakalahati na. Yun ay biyaya ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid ko kay Christ. Amen po? Ang aking din pong napagtutubayan, ang aking pong naranasan ay walang iba kundi yung pagkakaroon ko ng matinding sakit, yung mild stroke na kapatid. Nakaranas na po ako na hindi lamang isa kundi 2 beses na mild stroke sa Brother Greg. Pero salamat sa Panginoon kahit man sa gitna ng sakit na ito na naranasan ay hiniling ko pa rin sa Diyos na ako'y kanyang pagaling. Bigyan pa ng pagkakataon na may ali ang aking buhay kapag po ay kanya mo pinalakas at pinagaling. Salamat sa Panginoon mga kapatid ay aking kong nalampasan ang mga pagsubok nito sa aking buhay. Hanggang ngayon, dito pa rin si Brother Greg na patuloy na tumutugon sa panawagan ng Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya yung mga pagsubok na yan, ating naranasan na, at gamitin natin yan upang sa mga pagsubok pa na darating ay tayo pa rin ay magtatagumpay sapagkat ako'y nananalig na kung paano po tayo pinagtagumpay ng Panginoon sa mga nakaraang mga pagsubok. Manalig tayo mga kapatid na dapat sa ating sa kanyang pagtawag sa atin sa mga narimang mga pagsubok ay ganun din ang gagawin ng Diyos. Magtatagumpay din tayo sa tulong ni Yahweh sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mga kapatid, ikaw ay tinawag ng Panginoon. At ano ang response mo ngayon? Lord, here I am to answer your call. Amen. Sabi ng awit, Lord, here I am to answer your call. Amen. Natawag ka na ngayon ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, ang nais ng Panginoon sa iyo ay tumugon sa kanyang panawagan. Upang ikaw ay makisa sa kanyang layunin ito. Mga kapatid ko po kay Kristo. Amen? So, maraming salamat mga kapatid. At nawa, ating pong magnilayan sa pagtawag ng Diyos sa atin, lagi mong ilalaanin, pinilingan ng Diyos, upang maging magpapala sa atin at maging matatag sa atin pananampalataya kay Jesus. Amen po? At nawa, patuloy po tayo tugon, makinig sa mga susunod pa mga kapatid na pagpapahayag ng salita ng Diyos magitan po ng live internet na ito. Amen po? At sa araw na ito mga kapatid, ano man yung mga kahilingan, ano man yung mga prayer requests po natin, saan man kayo naroon ngayon, nandiyan man kayo sa iyong tahanan, o nandun man kayo sa iyong mga lugar, kung saan ay nakikisa dito. Sumama po kayo, makikisa po kayo sa panalangin ito. At ano naman ang iyong mga kahilingan sa buhay ngayon, ay manalig kayo at sa pagtawag ninyo sa inyong Diyos, sa iyong pagtugon, ay tutugunin din ng Diyos ang inyong mga kahilingan sa buhay. Tayo po ito manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nihayag sa sandali pong ito. Nawa, patuloy pong pagpalain ang bawat makapakinig nito at makapakinig ng Panginoon. At sa sandali ito, Diyos, sa ngalan ni Jesus, nakikisa po ako sa kanilang mga panalangin. Ano man ang mga bagay na kanilang tinataas, ano man ang bagay na kanilang pinapanalangin, hinihiling sa iyo, Panginoon, loobin mo na ipagkalab sa kanila ang katugunan upang manubos ang kanilang kagalakan at patuloy na ikaw ang kanilang
pararangalan at pasasalamatan sa kanilang buhay. I-bless mo na po, Panginoon, ang pagpapahayag na silang ito, mga ginamit mo, pamilya ko, Panginoon, Estela Garces, at sa kanya pong pinagkagulaan sa tahanan ng Diyos, Mary Ann Garces, at kanyang mga anak, Panginoon, ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga pinagkabalahan o hinihiling sa dalibong ito, I pray, Lord God, na ikaw nawa ang siyang magkaloob sa kanila, sa katugunan ng kanilang mga kahilingan. Sa lahat ng mga sakit o karamdaman, Lord God, I pray that there be healing and deliverance in Jesus' name, at patuloy na paglaw sa kanilang kalusunod at pag-asan ng pangangatawan ng Sangalang Jesus. Pagpalayan mo na rin po, Panginoon, ng kabuuan ng gawain ito, ang PFCC, Tulubusan Abra, El Shaddai, mula po sa Disciple Head, talaga po sa council, mga preachers, po ng worship team, ang workers group sa bawat chapters, prayer group, and cell group, Panginoon. Maging ang lahat ng mga youth, mga kabataan, Panginoon. Pagpalain mo naman po, Diyos, ang mga programa po ng PFCC Tulubusan Abra, gawain po ng El Shaddai, plus mo po ang ayusisan, ang workers announcement and youth announcement. Ganun din po, Diyos, ang mga anniversary, mga kapatid, Yahweh El Shaddai, pagpalain mo po ang pangangailangan na hindi mas magkukulang na araw-araw. Sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong, kalinga, nangangailangan ng kalutasan sa problema, nangangailangan ng hanap buhay, Diyos, nawa sila magkaroon po ng hanap buhay, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming buhay, Diyos, sa araw na ito at sa pagdating pagpapagod ng Diyos ng Yahweh El Shaddai. Malaya mo na po ang mga nakikinig ngayon at ang mga makikinig pa, ayan, ang programa ito, ang salita mo, naway pagpalain ang kanilang buhay. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos, sa iyo, Diyos, ang lahat ng kakayanan at karangalan ay tanging sa iyo lamang, sa ngalan ni Jesus, ang aming samot na langit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless, mga kapatid ko kay Kristo, hanggang sa muli, nawa sa mga susunod pa na mga live na makakasama po ninyo ay inyong pong patuloy na mapakinggan upang marami pa po tayo matutunan na pagpapala ng salita ng Diyos. Amen? So, tayo po ay answer prayer na. Let's give thanks with a grateful heart. Amen? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am healed, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. God bless, brothers and sisters in Christ. Count your